Mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Sis Ana Marie ng Tribes Bicol. Ang pagkaing espiritual na ating pakikinggan sa araw na ito ay hango po sa 1 Corinto chapter 11 verse 23 hanggang 26. Sa 23, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Sa 24, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sa 25, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Sa 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. So, purihin ang salita ng Panginoon. So, mga kapatid, ang mga talatang ating binasa ay patungkol sa turong tinanggap ni Pablo sa Panginoon na ibinigay naman sa mga taga-Korinto. Ito ang banal na hapunan na maging sa panahon natin ngayon ay patuloy na ginagawa sa tuwing nagkakatipon ang mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Ano nga ba ang nakapaloob sa banal na hapunan? At bakit binigyang halaga ito ni Pablo na dapat palagi natin itong alalahanin at isagawa sa tuwing may Sunday worship or fellowship? So ayon nga sa verse 25, sabi ni Jesus, gawin daw natin ito bilang pag-alaala sa Kanya. Ito yung halagang araw na kung saan pinawalang sala tayo sa lahat ng ating mga kasalanan dahil sa Kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Kaya marapat lamang na ito rin yung paalalang ipasa natin sa ating mga susunod pang salinglahi ng mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Ayon nga sa verse 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. So mga kapatid, hindi lang dito pinapahayag ang kamatayan ni Jesus, bagkus ito rin yung covenant o kasunduan ni Jesus sa kanyang mga hinirang. Tayo po yun na magpasa hanggang ngayon ay nananatiling tapat na gumaganap ng kanyang kalooban. Tayo din ay nananampalataya na siya'y muling nabuhay at muling babalik upang hatulan tayo sa lahat ng ating mga ginawa. Ang kagandahan dito mga kapatid, na sa tuwing naaalala natin ang lahat ng ginawa ni Jesus sa krus, ipinaalala sa atin na lagi natin siyang kasama sa lahat ng aspeto ng ating buhay upang manatili tayong ligtas at mamuhay ng may kabanalan at makamtan natin ang buhay na walang hanggan kasama si Kristo Jesus. Kay mga kapatid, muli mapagpalang umaga po sa bawat isa.